Kyle Kuzma ibabalik sa Lakers kapalit si D'Angelo Russell at Gabe Vincent. Pero bago yan, talo nga kanina ang South Bay Lakers laban sa Stockton Kings sa score na 127-122. Bagamat solid ang effort ng ilan sa mga players, hindi ito naging sapat para makuha ang panalo. Napakaganda nga ng laro ni Quincy Olivari na gumawa ng 24 points, 9 rebounds at 3 assists. Nag-ambag din rito si Max Lewis na nagtala naman ng 22 points, 6 rebounds at 4 assists. Pero isa sa mga nag-stand out ang performances ay itong si Armel Traore na nagtala ng 25 points, 11 rebounds at 8 assists. Marami nga ang namangha sa larong ipinakita kanina ni Armel Traore. Ayon nga sa mga eksperto, magaling nga daw talaga ito at kailangan lang talaga na bigyan ito ng playing time ni JJ Redick para maipakita ang potential nito, lalo na nangangailangan ang Lakers ng malalaking player na kayang tulungan si Davis sa loob ng paint. Samantala, hindi naman naging maganda ang laro ni Bronny James Jr. sa kanyang second game. Sa loob ng 26 minutes, nagtala lamang siya ng 4 points, shooting 20% sa field at 0 out of 4 beyond the arc. Bagamat mababa ang scoring performance niya, nabigyan siya ng solid playing time na magandang indikasyon para sa kanyang development. Sayang nga lang ang dalawang magagandang pasa ni Bronny na hindi na-convert ng kanyang mga kakampi. Sa kabila ng below average shooting niya, nakapagbigay si Bronny ng magandang depensa, lalo na ang kanyang clutch block sa final 31 seconds ng laro. Gayunpaman, hindi pa rin nila naitabla ang laro at nauwi ang South Bay Lakers sa talo. Masakit ang pagkatalo na ito pero may mga positibong aspeto naman sa kanilang laro, lalo na ang solid performances ng ibang players. Kailangan lang nilang mag-step up pa sa mga susunod na laban. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay mas maganda ang performance ngayong season kumpara noong nakaraang taon. Sa ilalim ng pamamahala ng kanilang bagong head coach na si JJ Redick, nagiging malinaw na sila ay isang playoff team sa Western Conference. Si Anthony Davis ay naglalaro ngayon sa isang MVP level at si LeBron James naman ay patuloy pa rin ang magandang performance kahit nasa kanyang ika-22 season na sa NBA. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pag-unlad, hindi pa rin sila maituturing na malapit sa pagiging championship contender. Ang Western Conference ay puno ng malalakas na team, kaya't malinaw na kailangan pa ng Lakers ng mga karagdagang puwersa para seryosong lumaban para sa NBA Finals. Dahil dito, umaasa ang mga taga-suporta ng Lakers na magkakaroon ng move pa ang Lakers bago ang trade deadline. Ayon kay Jovan Buha ng The Athletic, ang point guard na si Gabe Vincent ang pinakamalamang na matrade ngayong season, kasunod si D'Angelo Russell. Si Vincent ay may kontratang nagkakahalaga ng $11 million para sa 2024 to 2025 season, habang si Russell ay tumatanggap ng $18.6 million. Ang pagsasama ng kanilang mga sweldo at draft picks ay maaaring magbigay sa Lakers ng isang starter caliber na manlalaro tulad ni Jerami Grant, Cam Johnson o Kyle Kuzma. Pero ayon sa isang NBA analyst, mas mainam na kunin si Kyle Kuzma kaysa kay Jerami Grant at Cam Johnson dahil mas epektibo nga daw ito pagkakampi sina LeBron James at Anthony Davis. Ang posibilidad na i-trade si Vincent ay magandang move ng Lakers, lalo na at nag-struggle nga siya ngayong season na may average na 28.8% mula sa field at 18.8% mula sa 3-point line. Dahil dito, magandang maghanap na lang ang Lakers ng mas maaasahan at veteranong 3-and-D player na babagay kina Austin Reeves, LeBron James at Anthony Davis. Sa ganitong paraan, mas magiging malalim at balanse ang roster ng Lakers sa kanilang layuning makapasok sa mas malalaking tagumpay ngayong season.